Kumusta po kayo mga kapatid ko? Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang maikling kwento sa buhay ni Noah mula sa lumang tipan. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay ng aral sa mga taong namumuhay at naniniwala sa magagawang kabutihan sa pagsunod sa Diyos. Sa isang tahimik na gabi, si Noah ay nasa kanyang tahanan, nananalangin. Bigla narinig niya ang boses ng Diyos. Noah, ikaw ay matuwid sa gitna ng mga kasalanan ng mundo. Ang tao'y naging masama at puno ng kasalanan. Sisirain ko ang mundo sa pamamagitan ng baha, ngunit ililigtas kita at ang iyong pamilya. Panginoon, ano po ang nais ninyong gawin ko? Magpatayo ka ng isang malaking arko, isang sisidla ng kaligtasan. Dalhin mo ang bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae, upang sila'y hindi malipol. Ang tubig ay babaha, ngunit kayo ay maliligtas. At si Noah ay nakatitig sa langit, puno ng tapang at pananampalataya. Si Noah at ang kanyang mga anak, sina Shem, Ham at Japhet, ay nagsisimulang magtayo ng arko. Habang nagtatrabaho, dumadaan ang mga tao sa nayon at nililibak sila. Tingnan nyo, si Noah ay nagtayo ng malaking bangka. Para saan ito, Noah? Wala namang tubig dito. Nasisira na talaga ang ulo mo, Noah. Walang darating na baha, Noah. Nasiraan ka na ba ng bait? Ang Panginoon ang nagsabi, maghanda kayo, sapagkat darating ang malaking baha. Ama, bakit hindi sila nakikinig? Hindi ba nila naiintindihan ang panganib? Ham, huwag kayong mag-alala sa kanila mga anak. Tungkulin nating sumunod sa utos ng Diyos kahit na hindi tayo nauunawaan. Ipinagpatuloy ng pamilya ni Noah ang kanilang trabaho sa kabila ng mga pangungutya ng mga taong nakakakita sa ginagawa nila. At dumating na nga ang araw ng pagdating ng baha. Nakatayo si Noah at ang kanyang pamilya sa tabi ng arko. Tapos na ang kanilang gawain. Ang langit ay unti-unting nagdidilim at nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Noah, panahon na. Pumasok kayo sa arko kasama ang mga hayop. Isara ang mga pinto, sapagkat darating na ang malaking baha. Ama, nagsisimula na ang ulan. Lahat ay pumasok sa loob. Ipadadala ng Diyos ang tubig na lilinis sa lupa. Ang bawat klase ng hayop ay pumasok sa loob ng arko dalawa-dalawa at ang pagpasok ng pamilya ni Noah sa loob ng arko. Ang mga tao sa labas ay nagsisimulang magpanik. Noah, parang awa muna, buksan mo ang pinto, tulungan mo kami. Noah, parang awa muna, buksan mo ang pinto, tulungan mo kami. Huli na, at wala na kong magagawa sapagkat ang pinto ng arko ay sinarhan na ng Diyos. Tumataas ang tubig at nilalamon ang mga tao at lahat ng nasa labas. Nasa loob ng arko ang pamilya ni Noah. Nasa gitna sila ng malawak na karagatan habang bumubuhos ang ulan at ang arko ay inuuga ng malalaking alon. Mahabag kayo sa amin, malulunod na kami. Mahabag kayo sa amin, malulunod na kami. Noah, hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi ba tayo lulubog? Magtiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Makikita ang mga anak ni Noah na nag-aalaga ng mga hayop at nagdarasal sa Diyos para sa kanilang Panginoon kaligtasan. naming Diyos, tulungan niyo po kami at huwag niyo po kaming pababayaan. Matapos ang 40 araw at gabi ng ulan, tumigil na ito. Si Noah ay nagpapakawala ng isang kalapati mula sa bintana ng arko. Susubukan kong magpakawala ng kalapati, at pag di na bumalik ang kalapati, ibig sabihin ay may tuyo ng lupain at mga puno. Ama, anong hinahanap ng kalapati? Hinahanap niya ang tuyong lupa. Kapag bumalik siya ng may dala, ibig sabihin ay malapit na tayong makalapag. Bumalik ang kalapati na may dalang isang sanga ng olibo, tanda na bumababa na ang tubig. Ang lupa ay unti-unti nang natutuyo. Malapit na tayong makalabas. Lumabas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa arko at humakbang sa tuyong lupa. Makikita sa langit ang isang makulay na bahaghari. Napakabuti mo po, O Diyos ko, at maraming salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Noah, ikaw ay naging matapat. Hindi ko na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha.
Ang bahaghari ang magiging tanda ng aking pangako sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong awa at pangako. At lumingon si Noah at ang kanyang pamilya sa langit habang pinagmamasdan ang bahaghari, tanda ng bagong simula. Ang Diyos ay tapat. Sa lahat ng pagsubok, magtiwala tayo sa kanyang mga plano sapagkat ang kanyang mga pangako ay hindi magmamaliw. Ang kwento ni Noah ay isa sa pananampalataya at katapatan. Magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, pagkat ang Diyos ay mas malaki sa anumang bagay. Lagi po sa Diyos ang karangalan at kapurihan magpakailanman.